Annyeonghaseyo Yarabon. Sa ngayon medyo mag product review naman muna tayo. Well, meron kami nitong portable shower na nabili namin sa Aldi. Guys, ko lang ipakita sa inyo dahil nasubukan ko na. Dalawang beses namin sinubukan to sa campsite. At nice kong pakita sa inyo para in case na makita nyo yung kailangan nyo or makita nyo naman na hindi maganda, hindi nyo na kukunin. So ito nga siya, 5 liters ang laman nito. Ngayon meron siyang mga basic na gamit katulad nito. Napo-fold ito, dalawa yan napo-fold. Ayan, para tatayo lang siya. Pero kung gusto mong mas stable, i-unfold mo siya. Ayan. Tapos meron din siyang gauge na dito mo makikita yung pressure. Actually yung gauge niya from 0 to 6 bars. Pero doubt ako na aabot na 6 bars yan. Hindi naman ganito kakapal to. Kasi kung makikita nyo, pag binaba mo to, ano lang to, cover lang. Ayan. Plastic din siya. So imposibleng mabot ng 6 bars yan. Ngayon, mga basic na parts niya is syempre itong hose, coiled hose. Tapos meron siyang nozzle. Itong nozzle niya, nasa-select yan ng ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modes. Iba-ibang modes yan. Pwedeng mga ganyan, spray, pwedeng jet, kung ano-ano. Yan. So yan yung mga settings niya, hanggang 7. At ito yung pinaka knob niya o lever na siyang ipe-press mo kung gusto mo nang mag-release ng tubig. Ngayon meron din siyang safety mechanism like nitong pressure pressure relief valve. Meron tong spring sa loob at syempre company na ang gumawa niyan, na nag-calibrate niyan kung aabot nga ba ng 6 bars yan o hindi. Kasi ito pagka yung ito pala, para magkaroon ng pressure, pag may tubig na sa loob na hanggang 5 liters, pwede mo na siya i-pump. Papakita ko rin mamaya. At pagka sumobra na yung pressure na hindi na kaya nitong cylinder, i-release na nitong pressure relief valve. Ito, pwede mo itong hatakin. Mamaya papakita ko rin sa inyo. Ayan, makita nyo, pag hinata ko may itim na o-ring at may spring yan sa loob. So nagpe-play yan na ganyan. Pagka magre-release yan ng pressure, unti-unting umaangat yan. Tapos marinig mo yung hissing sound. Psss, ganyan. Ngayon, lagyan natin ng tubig. By the way guys, ang talagang paglagay ng tubig nito, ayon sa manual nung binasa ko, bubuksan mo dito. Ito may bukasan to dito. Ayan. Aangat mo yan, tapos aangat mo to, bubunutin mo tong puti na to, i-unscrew mo rin counterclockwise. Kaya lang pag na-unscrew mo yan counterclockwise, aangat na tong buong mechanism na to, ilalabas mo, pwede mo nang kargahan ng tubig. Ngayon, ang problema dyan, nasubukan ko na, pagka dyan mo binuksan, mas malamang sa magdilik. Pagka yung nilagyan mo na, pinamp mo na, hindi mo ma-reach yung pressure dahil nagkaroon na ng leak doon, binuksan mo na doon. Kaya ako, ang ginagawa ko, nire-release ko tong pressure kung meron pa. Ayan, tulad niya, meron pa. Narinig ko, nagkaroon pa ng hissing sound. Saka mo ngayon, buksan ito. Ayan. Pagbukas mo niyan, ito na ang laman yan. Ito yung puti na sinasabi kong huhugutin mo sana dito.
Kaya lang pag hinugot mo yung buong yan, hindi mo na nga tatanggalin to. Kaya lang mas prone sa leak. So ngayon, nahugot na natin. Lagay ko muna dito. Lagyan natin ng konting tubig. Stop recording. Ayan guys, kinakargahan ko ng tubig. Hindi na natin kakargahan ng hanggang 5 liters. Magkaroon lang kahit nakalahati para ma-demo ko lang sa inyo pati yung pressure. So ayan siya. Pwede na to. Ayan. Ayan. Halos kalahati siya guys. Ang laman sa loob. Ayan. Ngayon, ibabalik natin to. Balik natin siya. I-screw natin ulit. Ito pa ang isang hindi ko gusto guys. Pagka hinigpitan mo to, halos nakatakip na ito sa vision mo dun sa pressure gauge. So tatagilid ka pang hahanapin mo pa yung pressure, which is actually hindi mo naman na kailangan i-monitor yung pressure dahil magre-release naman to pag sobra na pressure sa loob. So ngayon naka-zero siya. Ipapump natin ngayon. Obserbahan nyo, tataas yung tataas yung pressure. From 0 tumataas, abot na sa 1 bar. Ayan, nagpas na ng 1 bar. Ayan, dyan pa lang maririnig nyo na nagre-release yung yung pressure. Marinig nyo merong hissing sound. Kahit na anong bomba mo, hindi na siya aakyat pa. Hindi nga siya umaakyat ng 2 bars Tapos yung gauge niya hanggang 6. So ayan, pagka ganyan na, narinig nyo na nagre-release ito, pwede nyo nang tigilan at tingnan nyo yung spray nya. Yan na. Yan. Pwede mo ngayong gawing ganyan. Pwede rin namang ganyan. Hanggang 7 modes siya. Spray. So yan. Ngayon, ito pa, last na itong about dito sa release valve. Pagka gusto mo nang i-release yung hangin kasi to eventually babagsak ito pag ginamit mo ng ginamit ito, bababa yan hanggang 0. Pero kung gusto mo nang i-release yung pressure kahit na hindi mo pa ginagamit tubig, hatakin mo lang to, maririnig mo yung, at makikita mo to, bababa ang 0. So ayan, ato nyo na naka-0 na. So pag naka-0 na, pwede nyo nang buksan to. Dahil to guys, hanggat may konting pressure pa to, mahihirapan kang buksan to dahil lumalaban yung pressure. So dapat i-0 mo yan sa pagmamagitan ng pag-release nito. So yun ang mga hindi ko lang gusto guys. First of all, ayun na nga, masyadong mababa yung pressure. Pwede na kung dito sa campsite maghuhugas ka lang ng plato, yun ang ginagamit natin, panghugas ng plato. Tapos pero ang nakalagay sa box nito, portable shower. Ngayon iniisip ko naman, kung magsha-shower ka, habang nagsha-shower ka, di bobombahin mo siya, tapos magsha-shower ka. Una sa lahat, maiksi yung hose. So ipapatong mo pa to sa mataas na patungan, tapos bobomba mo, shower ka. Pag bumagsak yung pressure, bomba ka na naman. So kung puro sabon yung kamay mo, medyo mahihirapan ka. So yun yung mga disadvantage nito. Maiksi ang hose, kailangan mo pang i-pump ng i-pump, tapos medyo mababa yung pressure. So in general, ang mara-rate ko siguro dito between 5 and 6. Ngayon lang. Hindi ko siya, pero basic use, kung maghuhugas ka lang ng kamay, pwede na siguro. Bobombay mo, hugas ng kamay, palit sa kabila. Pag bumagsak ang pressure, bomba ka na naman, hugas na naman. So yun ang disadvantage nun. So
kayo na balang assess guys kung dun sa pangangailangan nyo okay sa inyo to, walang problema. Hindi ko sinasabing masama ito, pero pinakita ko lang sa inyo yung mga disadvantages at hopefully may nakita kayong advantage. Okay guys, hanggang sa susunod, thank you for watching.